ang Diyos nangako siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Kanino siya nanumpa? Sarili niyang pangalan. Ako siya rin pinakamataas Yamang wala nang iidip pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Pakibasa ko yung verse 14, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Amen. Sabi sa English, I will certainly, sabi ko, bless you. Ibig sabihin, tiyak. Kapag ang Diyos nangako sa iyo, gaganapin niya yun, tutupahin niya yun, because God is a promise keeper. Amen. Amen. Nangako niya yun. When God promises you, and when you read the Bible, you need to consider the following question. Is there a command for me to obey? Is there a promise for me to claim? Amen. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, hindi lang basa ng basa. Mapakalaga, kung nawain mo mabuti, may mga utos pa, at kapag sumunod ka sa utos ng Diyos, kalagin po nun ay obedience blessing, but disobedience, ano po? Curse. Ito po yung susi, Basahin natin tuloy. Sabi ng Panginoon niya, sabi sa kanya, paralamihin ko, tuloy mo yung verse 14. Tingnan ko mabuti. Sabi ko, sinabi niya, pinangako ko na lubos kitang pagpapalain at paralamihin ko ang iyong lahi. Ilang taon si Abraham nung manganak si Sarah? Sino po nakakalam? 100. Si Sarah, ilang taon? 90. Sabi natin si Rhea. Rhea, ilang taon na nanganak? 25. Praise God. Una, nagpipray ka, wala ka anak, di ba? Ilang taon yun? 6 years. Praise God. Imagine mo, 6 na taon, wala silang anak. Pero nag-pray, naging tapat sila sa Panginoon. Lumabas isa, naging 2 pa. May kapatid, pag sinabi mo pa, sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Tandaan nyo, ang imposible sa tao, kayang gawin posible ng Diyos. Amen. Ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Ang hindi kayang gawin ng doktor, kayang gawin ng Diyos. Amen. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Amen. Buhay ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Amen. Amen. Praise God. May nalong amen. Buhay ang Diyos. Amen. Praise God. Kaya narito kayo mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na patay, kundi sa Diyos na mga buhay. Hallelujah. Kaya pag nagpuri ka talaga, ibigay mo na. Kanina meron nagpupuri ka. Parang kala ko. Nasabayan mo sa akin. Sarap. Pag nagpuri ka, hindi mo kinahiya dahil nagpupuri ka kay God, hindi sa tao. Amen? Kasi yan, hindi ako sumabay. Patuloy natin, baka maibot tayo. Sa verse 15, tuloy natin. Pakibasa yung verse 15, 1, 2, 3. Yan. Praise God, matyaga. Malaking yung salitang, the keyword is sabi doon, patiently. And he received what God had promised. Kaya ang mahalaga po yung pananampalataya. Si Abraham, nanalig kay God, even si Sarah, because the Bible tells us, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ang mahalaga doon, yung espiritu ng katyagaan. Dahil yun ay bunga ng banal na espiritu na dapat umapa sa iyo. Amen? Sino sa inyo may mga prayer requests? Amen? Tsaga, sabi mo sa katabi mo, tsaga lang. Tsaga lang. Pray. Push, sabi mo, push. Ang ibig sabihin ng push, pray until happen. Hindi ba? Ang ibig sabihin ng push, pray until something happen. Praise God. Mga kapatid, maraming sa buhay natin. Kaya dito, ang teksto natin, tema natin, the hope anchored life. Yung angkla. Pamilya ba kayo sa angkla? Amen. Saan yung nakalagay? Sa aeroplano, sa barko? Barko. Mami, sumabag pa sa aeroplano. Bagsak yun. Angkla, ma-anchor. Mga kapatid, kaya matibay the word anchor. Kaya sabi yung the hope anchored life, yung pag-asa. The word anchor symbolizes security, stability, steadfastness, firmness. Kaya ang pag-asa ng matatag na buhay ay naka-angkla kay Jesus. Amen. Ang dami tao ngayon, nakita niyo yung lindol sa Davao. Amen. Ilan na namatay? Marami. Yung lindol sa Cebu, yung lindol sa Surigao, sa Bacolod, maraming binahan na matay. Mga kapatid, kapag naka-angkla ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, ibig sa mga leader ng bansa ito, mga kapatid, lahat ng hindi mapapali wala. Kapag kay Jesus ka naka-angkla, wala ka nang hahanapin pa. Amen. Pag
pagtiwalaan mo, Panginoon. Kaya maging matatag ang puso mo. Kasi kadalasan nakakamitin tayo ng mga pangyaran sa salita ng Diyos, yung puro kaalaman na gusto natin matuto, pero yung puso natin malambot. Kaya pag naalala si Pastor, kayo mga magsisita tayo! Kayo mga singgero! Kapag nanonood ako, si Pastor, pinapatamaan yung lagi. Kasalanan ba yung paglalasing? Kasi maraming babae, umiinom rin eh. Diba? Paninigarilyo. Natatanda ko yung pastor ko, napakatawag. Nasa bito ako. Kapag nag-bipid siya, sabi niya gano'n, nangaral siya, lagi sa pula ko, pa. Sabi ko sa kapatid ko pa, bakit? Hindi na maganda, bakit? Lagi ako pinapatamaan ng pastor na yan. Hindi naman siya nangaral, brother, dito ikaw na sugarol, ikaw na palamura, ikaw na palaaway. Alamitin niya, dumalagay ko sa kalungan, di ba? Hindi ako po, hindi ko narasang manigarilyo. Magdroga, maglasing. Pero ako po'y palamura, mga kapatid. Alam niyo po ba yung mura? Gusto niyo sample? Hindi tinatanong ko lang kayo, ba? Puto kutsinta! Ano kutsinta? Puto bumbong! Puto maya! Puto seko! Huwag niyo tutuloy yan. Puro letter P, no? Tarantan! Gangnam Style! Nabago ko doon. Ngayon, salita mo yan, praise the Lord! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Mga heavenly words na, di ba? Amen? Marami na magpupunan ba dito? Magsisigan na. Pastor naman. Totoo po yun, amen? Napakalaga. Para nakaangkala ka kay Jesus. Kapatid, yung buhay mo, isinuko mo sa Kanya. Kaya every time, yung pastor na nanawagan ng altar call, lumapit po tayo. Amen? Sino sa inyo gusto pagpalain ng Panginoon, lumapit sa altar. Lagi akong lumalapit sa unahan. Every time yung pastor magpe-pray, salamat sa Panginoon, tinanggal na yung pagmumura ko. Isa lang. Tinanggal na yung palakiging palaaway ko. Lumaki ko reliyoso. Kanina sinabi ko kanina, nandito yata tayong iba. Lumaki ko na yung nanay ko, lumalakad ng paluhod sa Quiapo. Opo, pag-uwi, nagmumura. Imagine nyo yun, ano? Yung tatay ko, devoto. Sabi niya, devoto. Parang mo sa ila. Pag-uwi, ano? Devoto. Devoto, pag nasimbahan, pag-uwi. Ang daming ganyan, di ba? Devoto, din. Bote. Religyoso. It is a cultural kind of faith. It's not cultural. Religious kind of faith. Kasi religyoso sila eh. Para simba sila, kasi there are two kinds of faith, genuine kind of faith, and cultural kind of faith. Sa Biblia, tinatawag natin faith with action and faith without action. With action is dead. Sabi ng Biblia. Ito yung sinasabi natin genuine kind of faith, a saving faith, meaning a saved life is a changed life. Pag ikaw ay gano'n pananampalataya na ligtas, dapat may pagbabago, there will be transformation na magaganap sa buhay mo. Amen? Amen. Maraming pagbabago. Ikaw ba'y pinaral na ng Panginoon? Amen? Amen. I will repeat, a saved life is a changed life. Amen po ba? Amen. Hindi ka lang pumupunta sa simbahan. Labas-masok, papasok ka, banal. Paglabas mo, Balik po. papasok ka, banal. Tumingin. Paglabas mo, pare. Mga kapatid, mahal ko po kayo sa Panginoon. Kung meron man may bisyo dito, mga kapatid, iwanan na natin yun. Amen? Amen po ba? Pasabi si Pastor na matapang. Hindi po, we need to preach holiness in the church. Hindi po dito paramihan ng member. Kung marami ng member, para ba nga siyopang, ampaw naman, baliwala. Gusto niyo bang lahat pumunta sa langit? Sino ang gusto pumunta sa langit? Magsabi na amen. Amen. Sa simbahan, hindi kayo makapunta eh. Sa langit pa yun. Hindi ko wala pumunta siya. Sa simbahan, kung kailan nyo lang gusto magsimba eh. Diba? Kung gusto nyo pumunta sa langit, sa simbahan pa lang pumunta na kayo. Dumalo kayo dahil utos ng Diyos, huwag nyo kaligtaan yung pagdalo sa... Huwag titipon. Pag-ibig sa tao, katabi mo, sabi mo, magsamba ka. Magsamba ka. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ako kay Halan, nakita ko kayo na marami. Kaya ginawa exhortation lang, sabi ko, kaya ba lutuin yan yung handa natin, yung lechon? Sino ba gusto lechon? Ay, naman. Hindi natin kami bumili ng lechon. Lutuin natin tayo. Okay, believe in the Lord, production ko lang yun. Okay lang ba sa inyo? Sabi
Pumila ba kayo doon? Di ba, halos lahat, binigyan community. Kung tinutila, wala ng budget ng gobyerno, community na lang. Wala na. Pantry. Ang nakapila sila, wala na, naubusan na. Buti na lang, meron tayong Diyos na hanggang mag-supply ng iyong pangailangan. Because He is your Jehovah Jireh. The Lord who provides everything for His people. Amen? Amen. Siya ang Jehovah Jireh mo. Mga kapatid, kaya nakaayon ka dapat sa Kanya. Ulitin ko, kapag umasa ka sa trabaho mo, mga kapatid, pwedeng malugi yan. Yung trabaho mo, yung negosyo, pwedeng malugi, mawala ka ng trabaho, magugulat ka na naman. Natandaan ko yung isang ikang kapatid na nagtatrabaho siya sa kumpanya, 30 years na yung company. Nang habang matapat siya, nagsimula siya sa messengeryan, tapos pinromote siya. Alam nyo, na-promote siya bilang manager. Alam nyo kung bakit? Hindi siya nalilate sa trabaho. Sino dito ang mga nag-go-work? Nag-go-work? Sino taas mo kaway? Lahat na nag-go-work. Pasensya na kayo. Hindi siya nalilate sa trabaho. Amen? Sa church nalilate. Wala na kayo, amen? Sige, nalilate pala rin ko eh. Hindi siya uma-absent. Amen? May napa-absent eh, di ba? Nagkasakit, siyempre. Hindi ma-absent. Ginawa siyang manager. Nag-usap yung tatay sa kanyang anak. Sabi niya gano'n, 30 years ha? Sabi niya gano'n, sa tingin ko, matapat ko, hindi ma-absent. Dito na lumaki yan. Binata hanggang sa mag-asawa. Sabi nung tatay sa kanyang anak, mag-retire na ako. Kunin mo siyang vice president ng kumpanya. Ikaw ang presidente. Imagine na yan. Ayaw nangyari. Habang nagtatrabaho siya, siyempre sa trabaho, pakita niyo po, I used to work sa Makati, sa Paseo de Rojas, sa tapat ng Greenberg. Nag-work ako doon ng 15 years. Sa Ortigas, mga 10 to 12 years. Dumating sa panahon, may mga pumapasok sa trabaho, may nag-resign, may nag-retire, may nawawala. Tama po ba ako sa mga nagtatrabaho? Oo. May mga kasama sa trabaho, dumating sa panahon, yung lalaki nito, may mga bagong tao sa pumapasok sa trabaho nila, sabi ko sa kanya, ang tagal mo na sa trabaho, 30 years. Yung manager ka pa lang, yung sweldo mo ganun pa rin, naku, dinidemonyo na siya. Kung ako sa'yo, alis na ako dito. 30 years, kung 30 years ka, dapat malaki na talaga yung sweldo mo. Pababa pa yan, sabi sa kanya. Eh, sabak sa amin minsan. Hindi siya uminom ng alak. Ano sa kakaibad sa kanya, uminom siya ng alak. Yung mga lalaki na yun, nakasama niya, ang daming sinabi sa kanya negatibo. Alam niyo nangyari? Nag-influensya siya ng mga negatibo. Ano sabi ko sa inyo? Gagawin na siya ano? Vice President. Ganyan rin sa church. Ang tagal niyang nagsaserve sa church, may mga bago, mga kapatid. Why? The reason is, si Satanas na po rito para magnakaw, manira, pumatay at magwasan ng buhay. Amen. Sabi siya, ang tagal mo sa church. Darating sa panahon, may influensya ka ng mga tao sa paligid mo na negatibo ang kaisipan. Are you getting me? Amen? Imagine niyo yun. Ang nangyari sa kanya, sa kakainom niya, lagi na siyang late. Sabi mo, late. Ma-absent na siya. Magiging vice president pa naman siya. Ang nangyari, nakita ng tatay, ganito pa naman. Iba na yung personalidad niya. Ang nangyari sa kanya, na maging vice president, mga kapatid, dumating sa panahon, meron siyang ginawang mali. Na-dispaldo niya yung pera, tinanggal siya sa trabaho. Hindi mo pwedeng, mga kapatid, pwede sabihin mo, stable na ako sa trabaho ito. Sa kinalalagyan ko, nasa comfort na siya. Nag-iiba po ang pangyayari sa mundo, mga kapatid. Lahat ng bagay lumilipas. The Bible tells us, heaven and earth will pass away, but my words will still remain. Mawawala ang lahat na yan. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki, walang sino mang tao. Even yung pinakamayaman sa mundong ibabaw, na sabihin niya, akong pinakamayaman, wala na akong gawin kundi kumain, matulog, magpakasaya. Eh kung dumating yung panahon na mamatay ka, sana ang kaluluwa mo, amen. Nakaangka ka ba kay Jesus, amen? Nandiyan pa kayo, amen? Praise God. Ito yung panahon natin, mga magulang, mga kapatid. Ang daming kabataan ngayon. Ngayon na, nagbibig na. Kasi sabi ko sa mga nanay, tatay, habang bata pa sila, hanggang kain niyo pa silang pasunurin. Dali niyo sa church, be intentional, amen. Dahil sa panahon, maninigarin niya. Mag-i-influensya siya ng anak. Are you following, amen? Mga nanay at tatay, even mga nanay at tatay, yung buhay mo, mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kaya kahit maliliit ka, kahit
ang malilikot na simbahan niya, dali niya po sa church, amen? Illustration ko yung anak ko si Mira. Si Mira, tayo ka na. Si Mira. Ito yung panganay ko. Tayo pa lang. Magpapanan naman yan. Si Sister Mira. Dati, pastor na ako nun sa balok. Nananakal yan. Sabi, pastor, yung anak mo nananakal. Dati, nagpipitsang, nasa karasara pa lang ng mga kapatid, amen? Magbago na tayo! Napahalaga! Yung mga anak ninyo! Pastor, yung anak mo nananakal. Sama-sama po tayo pagkaisa. Nagbago yung preaching ko! Di ba, sasabay ka rin, buklo na ka ano ba si Eman? Salamat sa Panginoon. Naging song leader, music director, amen. Hindi ko mapaniwala. Hindi naman kumamanta yan eh. Pero nagtutong ako. Di ba nagagalak, di ba? Ako nagpapaawit siya, mga kapatid. Ang bila ako nagiginig ko sa sitipan ako. Dati nananagal. Dati walang iyan, nagtago. Tumatapot ako naman yung sinabi ko. Totoo yun, nagbago buhay kaya maraming na-trend sa music ministry, amen. Father Eman, nandiyan ka ba? Bakit mo si Kuya Eman? Father Eman! Hindi kasi pinakakilala ko yung pamilya ko, bakit hindi nyo kilala eh. Father Eman! Si Elaine, nito si Elaine. Tatlo mo yung aking anak, mga kapatid. Siyempre, isa lang ang asawa ng pastor, amen? Siyempre naman. Isa lang ang asawa. Meron akong tatlong anak at isang asawa. Pag ang pastor, tatlong asawa, umalis na kayo sa simbahan. Totoo yan, amen? Yan na. Hindi ka. Kasi kamukha ko eh. Parang ayaw nyo. Hindi parang ayaw mo ah. Ito yung kamukha ko, okay lang ba? Ilong niya matalo, sa ko hindi. Sa akin pointed. Sa akin point lang. Ito si Elaine. Si Elaine, graduating na sa prayer. This coming next year, ano? Sa August, siya pagka-graduate ng nursing, amen? Si Mira graduate na yan, eh. Sabi niyo po sa prayer, ang aking anak. Ito yung pamilya ko. Kaya mo po si kuya mo. Boom. Diyan, ayun si kuya mo. Baka hindi mo kilala yung pamilya ko eh. Kilala niyo yung pamilya ko, di ba? Yung Mandaluyo. Sila po yung member sa Mandaluyo sa labas. Parang makikita ka, lalabas ha? Ganun, diguro na ko na. Diguro na si Pastor. Eman! Huwagin natin si Mrs. Evelyn. Kasi iba ka, Pastor, sino ba Mrs. mo, Pastor? Siyempre, ako yung pinakamagandang Mrs. dito. Parang isa kayo ito eh. Pastor, may pinakamagandang Mrs. dito. Parang gano'n na ako kanina. Nagluto sa kanipingan. Nagluto ako para sa aso. Ayun na. Mrs. Evelyn, asawa ko. Yan. Pag may nakita niyo si Pastor na may kakbay na iba, kung nung hangatulan ka, baka dalawa si Pastor, dalawa akbay. Kaya hindi mo si Mira sa Elaine, amen? Huwag mo lang judgmental. Pag may nalikan ako, si Mrs. yun. Sabi ko ha, para... Ako si Eman, ano si Eman? Kasi may sayo ko, may kilitan eh. Hindi ko na sinunod yung PowerPoint kasi alam ko magugutom kaya pag mahaba. Eman! Brother Eman! Ano si Eman? Wala pa si Eman yan? Praise God. Si Brother Eman. Si Eman, kilala niyo na, di ba? Hindi pa? Kasi na? Okay. Mga kapatid, nakaangkla ako kay Jesus. Nagsimula kami dito, sampulan yung church. Eskwelahan ka dito sa Malinakalan. Alam ba yung school ko dati? Nagpasok ako sa Bagumbo, kila Pastor Ronnie, ako Pastor ano. Pumupunta ako dito. Dati gitarista namin si Pastor Ronnie, asawa niya si Sister Laura. Siya yung gitarista doon. Kaya si Pastor, siya na yung Pastor doon. Salamat sa Panginoon. At sampulan kami dito kasi yung may-ari nito dumadalo sa World of Port Maine. Sa men's ministry. Alam mo na kayo. Yan, nasa Hawaii niya na. Nasa Hawaii na siya ngayon. Ito si Kuya Eman. Kuya Eman, di ka? Father Eman.
Kompleto na kayo, si Mira, si Elaine, dito na kayo, ayan, pamilya. Lagi mo sila, Elaine. Dito kayo lahat kasi. Dito kayo lahat. Si Kuya Eman. Kailangan niyo na si Kuya Eman. Ito yan ako. Ito, kamukha ko ba? Hindi. Kuya Eman. Si Kuya Eman, graduate na siya ng teacher. Ngayon nagtuturo siya sa, ano yun? Hope Christian Academy sa Word of Hope sa school. Nagtuturo siya. Ngayon natutuwa ako dito dahil every time nasusweldo siya, nagbibigay siya sa mama niya, maging sa akin. Diba, napaganda tingnan niyo, di ba mga anak? Mga anak. Sino dito mga anak? Please. Oo, nagbigay sa pastor. Sa'yo pa, para sa ito. Kaya mga bigay mo. Sabi ko, huwag na. Hindi ako tumatagapin sa libo. Alam kung bakit nga ako sa'yo kasi kumalong ko, nakasimangon, nakasisan. Yung nagalit mo. Ayan. Hindi ka, si Mira. Love, nandito ka. Love ang tawag ko kay Mrs. eh. Si MJ, sama ka na. Si MJ. Nasiyan ba? Love ang tawag ko, pag tinatawag niya naman ako, love rain. Pero pag galit siya, Manolito. Kunyari ko kayo, ganun tawag mo. Diba, si ano na ako, water po ko natin. Kumpleto. Okay, tingnan na po. Mira. Yan, kumpleto kami. Si MJ, asawa ni Mira. O, nakilala niyo na ngayon. Now you know. Yan. Love you ah. Okay. Si Eman, ang pangalawa si Elaine Gusto. Si Mira, ang panganay, si MJ, manugang ko. At si Mrs. Kasi kanina, hindi kami nag-picture taking, pa-picture mo. Wala kasi kami picture taking, pasensya na kayo ha. Picture na niyo kan? Okay, okay na? Uy, dito kayo tama, kayo ng tama eh. Sino yung tama lang? Hindi pa tayo sa bus. Pasensya na kayo ha, okay. Balita yung mensahe ko mga kapatid. Okay, picture. Hindi totoo yung seryoso. Hindi kami nag-picture, alam ko hindi kami nag-picture. Okay? Okay, okay na? Sorry niya. Amen. Sinabay ko lang, hindi nakalusot si Pastor. Nasa preaching, meron pa ano. Saan nakita lang dito may preaching? Tapos may picture taking, wala. Sinabay ko lang, sinamantala ko lang kasi mami wala na kami picture taking eh. Okay, tuloy tayo. Ano ba tayo? Tawag na sa mga. Nasaan na tayo? Dito pa rin tayo. Hindi tayo nawawala. Jehovah Anchor Life. Huwag ka natin lang. Number 1, mahaba. Tatalakayin ko eh. Ano ba sila? Wala 5. Number 1, God's unchangeable purpose. Ang layo ng Panginoon hindi nagbabago. Okay. Mananatili siyang Diyos ng pangako at meron siyang promise at meron siyang layunin kung bakit ka nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Si God nangako kay Abraham. Sabi niya, palarabi ko yung lahi. Sabi niya, God swore by himself to Abraham because there was no one greater to serve. Di ba pag naludupa yung isang tao, di ba sa politiko, merong mataas, di ba sa agricultural, merong mayor ang susumpaan sa pinakamataas. Pero si God, nanumpa, mga kapatid, wala nang iba kundi sa kanyang sarili. Ang Diyos na pinabiling ko na mo, His own, confirm His purpose to bless Abraham and multiply his descendants. Yung panunumpa niya, hindi biro-biro yung manumpa, mga kapatid. Iba po yung cross, ha? Means oath, means vow. Sabi niyo, vow. Kapag ikaw ay nanumpa, ano pa sa isang tao? Ulitin ko ang tao, pwede kang manumpa o mangako na pwede kang makapagsinungaling. Pero ang Diyos kailan pa man, hindi nagsisinungaling, sabi ng Biblia. Hindi siya nagbabago, maging tapat siya sa kanyang layunin. And Abraham waited patiently and obtained the promise. Nagkaanak siya. Pero bago siya nagkaanak muna sa kay Agar. Kaya nagkaroon ng problema. Mga kapatid, sino ang nagka kay Agar? Si Ismael. Nagkaroon ng emosyon. Dahil sabi ni Sarah, kay Abraham, palayasin mo na yan. Galit na galit siya.
Pero may mga taong maninila sa iyo. Lumipad ka lang ng lumipad. Yung mga tao yun, tiyak na babagsakin mo. Mga kapatid, huwag mong intindihin yung mga tao yun. Tanda mo, nakaangla ka kay Jesus. Amen. Yung pangako niya, yung sumpal ng panlupa ng Diyos kay Abraham, tinupad niya. Si Abraham, mga kapatid, ay hindi iba sa atin. Ang kailangan mo lamang, you need to walk by faith and not by sight. Lumangad ka na mayroong pananampalataya. Nagkaanak si Abraham, tinupad ng Diyos yung pangako niya na magiging sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat. Gusto mo ba tuparin ng Diyos yung pangako niya sa iyo? Sabihin mo sa katabi mo, mananampalataya ka. Mananampalataya ka. Praise God. Number 2, say number 2. God's oath as a guarantee. Sabi sa verse 16 to 18. Ito yung garantiya, yung kanyang panlupa na sinabi ng Diyos kay Abraham. When people make an oath, sabi ko kanina, they appeal to higher authority to guarantee their word. God having no greater being, wala nang ibang higit pa sa kanya, swore by himself to guarantee the unchangeable character of his purpose. And this oath provides strong encouragement for those who seek refuge in him. Yung mga tao, nagkahanap ng kanlungan. Katulad sinabi ko mga kapatid, may mga problema ang kinakaharap, may mga pagsubok na dumarating sa iyo, may mga discouragement, mga kapatid, may mga taong pagbabagsak sa iyo, darating yung spirit of depression. Nangyari sa anak ni Kim Atienza. Ilan ba anak ni Kim Atienza? Christian family. Wala po. We are all vulnerable to the attacks of the devil. Amen. When we say vulnerable, pwede tayong masalakay, walang makaiwas. Inevitable for us. Because sabi ng Biblia, si Satan is like a roaring lion, claiming every wonderful promise. Siya po yung kanlungan mo, kapatid. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng bagaba, sa panahon ng may problema ka, merong Diyos na handang kumanlong at meron kang tatawagan na kailangan hindi ka pababayaan. Amen. Ang Diyos ay nangako kay Abraham, tinupad niya. He is the promise keeper, amen. The way maker, the promise keeper. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Narito tayo ngayong hapon, mga kapatid. Alam ko kung mahal kayo ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa atin, manatili kayong nagsiserve kay God. Manatili kayo, pangawakan niyo yung pangako ng Panginoon. Lagi kayo nakaangla kay Jesus. Jesus is the captain, amen. Hallelujah. God promise you, hallelujah, na kapag namin Jesus ka, kumbaga pagkakapit ka naman, kapag ang Kristiyano nagigipit, hindi sa Bombay, lumalapit. Kapag ang Kristiyano nagigipit, kay Jesus kumakapit. Dapat ang kapit mo kay Jesus pag ganyan. Hindi pa ganyan takay-kain. Dapat kapit na kapit. Nakaranas ka na ba ng problema sa buhay? Nakaranas ka ba ma-depress, ma-discourage? Sino mga kapatid ang tatawagan sa buhay mo? Huwag mong kakalimutan, bawat sa atin ay mananampalataya na. Darating mga pagsubok at discouragement sa buhay mo. Pero meron kang Diyos na malalapitan sa buhay. Huwag kang bibitin, huwag kang titigil. Dalawang puntos na yan, tinapos ko na dahil mahal. Mga kapatid, mga magulang, sabi mo sa kapatid mo, tingnan mo, sabi mo, mahal ka ng Panginoon. Tayo natin tumayo, tayo pinanalangin sa Panginoon.